Magugulat ka, pero ang iPhone mong may presyong $1,000 ay gawa sa mga materyales na hinukay ng mga batang alipin sa minahan ng Congo. Nagtatrabaho sila ng 12 oras bawat araw nang walang kahit anong proteksyon, kumikita lang ng mas mababa sa $1 kada shift. Sa loob ng bawat smartphone, tablet at laptop may cobalt. Isang metal yan na kung wala, hindi gagana ang lithium batteries. 70% ng cobalt sa buong mundo ay nagmumula sa Democratic Republic of Congo. Tangina, pakinggan mo to, ayon sa datos ng UN at mga human rights group sa mga cobalt mine ng Congo, may 40,000 bata ang nagtatrabaho. Ang ilan sa kanila, 6 o 7 taong gulang pa lang. Literal na gumagapang sila sa masisikip na tunnel sa ilalim ng lupa. Ang mga batang yan, naguhukay gamit ang hubad na kamay o primitibong kagamitan. Sa mga delikado at walang bentilasyong minahan, madalas may mga pagguho doon. Bawat taon, 10-10 bata ang namamatay, natatabunan lang ng bato. Ang alikabok ng cobalt, sinisira ang baga at balat nila. Nagdudulot ito ng matinding sakit sa puso at baga, sumisira sa kanilang paglaki. Pero wala silang choice, punyeta. Ang pamilya nila ay sobrang dukha, kaya kung wala ang kakarampot na sentimo, mamamatay sila sa gutom. Habang ikaw, nag-i-Instagram ka lang, ang mga batang to, humihinga ng nakalalasong alikabok sa ilalim ng lupa. Kumikita sila sa isang araw ng mas mababa pa sa halaga ng kape mo para lang makabenta ang Apple, Samsung at Tesla ng mga device nila na may libu-libong porsyentong tubo. Tangina, ang lala nito, mga hinayupak. Ang Democratic Republic of Congo ay bansang zombie, Tangina, kung saan gobyerno nila sa papel lang. Ang totoong kapangyarihan hawak ng mga kriminal at commander ng milisya. Sa mga probinsya kung saan kinukuha ang cobalt, may gyera na walang tigil sa loob ng mahigit 25 taon na. Doon, walang tigil ang patayan, panggagahasa at pagnanakaw sa mga tao, putangina. Ang mga bata, wala talagang proteksyon sa batas, putya. Ang mga minahan, hawak ng mga armadong gang, putangina. Pinagtatrabaho nila ang buong baryo ng halos walang bayad, parang mga alipin, gago. Kung sino ang tumanggi, pinapatay ang buong pamilya o sinusunog ang bahay, tangina. Ang lupit talaga, parang impyerno. Ang mga tao doon, nagpupumilit kumita kahit kakarampot mula sa cobalt kasi wala nang ibang trabaho, hayop. Average na sweldo ng adultong minero, $1 hanggang $2 lang sa isang araw, gago. Ang mga bata, mas mababa pa o wala talagang bayad, putangina. Kahit ang mga magulang, sila mismo nagtutulak sa mga anak nila sa minahan kasi kailangan ng pera para may makain. Hindi ito dahil masama sila, tangina. Sitwasyon lang ito kung saan kailangan mong mamili, gutom ngayon o posibleng kamatayan sa minahan mamaya, hayop. Opisyal na pinagbabawal ng gobyerno ng Congo ang child labor pero wala namang paki ang lahat, putangina. Wala silang pulis, wala silang investigador. Ang korupsyon, grabe. Kahit sinong opisyal, $100 lang, magbubulag-bulagan sa kahit ano, kahit pa sa pag-aalipin ng mga bata, gago. Putangina, alam na alam ng Apple, Samsung, Tesla, Microsoft at iba pang buitreng tech giants kung saan galing yung cobalt nila, pero kunwari walang kinalaman, tuloy pa rin sa pagbili. Noong 2019, may mga pamilya sa Congo na nagdemanda sa Apple, Google, Dell, Microsoft at Tesla. Ang kaso nila, kasabwat daw ang mga kumpanya sa pagkamatay at pagkapinsala ng mga bata sa minahan ng cobalt. Hanggang ngayon, nasa korte pa rin ang kaso at puro lang palusot yung mga hayop na yan. Nagmamaang-maangan ang mga kumpanyang yan na bumibili lang daw sila ng cobalt sa certified suppliers at nagpapa-independent check, kuno. Pero puta, paulit-ulit na pinapakita ng mga investigasyon ng media na puro kalokohan lang yan. At yung cobalt na galing sa mga minahan ng bata nakakapasok pa rin sa supply chain nila. Mga Chinese na middleman, binibili lang cobalt sa kahit sinong minero, walang tanong-tanong. Hahaluan lahat sa iisang tumpok tapos bebenta sa international market. Alam na alam yan ng mga tech giant pero nagbubulag-bulagan sila kasi mas mura. Nagsasabi ang Apple na sa 2025, puro recycled cobalt na gagamitin nila. Pero PWE, PR stunt lang yan. Ang totoo, yung recycled cobalt na nagagawa sa buong mundo, 20 beses na mas kulang kaysa sa talagang kailangan. Kaya yung mga pinagsasasabi nila, puro lang pampabango para kumalma ang mga bumibili. Noong 2020, bumili daw ang Tesla ng karapatan sa minahan ng cobalt sa US para kuno ethical supplies ang source nila. Pero kahit totoo pa yan, ilang taon pa ang gugugulin bago nila mapakinabangan. At habang nangyayari yan, si Musk tuloy pa rin sa pagbili ng cobalt mula sa Congo. Nakakaputangina talaga ang kagaguhan sa likod ng progreso natin sa mga electric vehicle at green energy na nakasalalay sa buto ng mga batang Aprikano. Tapos, putangina, wala namang pakialam ang lahat kasi malayo lang daw at di nakikita. Isang smartphone, may 5 hanggang 10 gramo ng cobalt.
Ang electric vehicle may mga 10 kilo. Tapos ang demand sa cobalt tumataas taon-taon ng 20% dahil gusto ng lahat ng green energy at mas malalaking baterya. Ayon sa prediksyon, pagsapit ng 2030, tataas ng 5 beses ang demand sa cobalt. At kung walang magbabago, mas maraming bata ang mamamatay sa mga minahan sa Congo kasi sino ba namang gagastos sa seguridad kung pwedeng pagsamantalahan ang kahirapan ng tao? Ang sabi ng mga human rights advocate, may solusyon naman daw, kailangan ng mahigpit na kontrol sa supply chain at pilitin ng mga korporasyon na magbayad ng tama para sa etikal na pagmimina. Pero, putanjay na, lugi ang malalaking negosyo dyan kaya todo lobby sila laban sa mga ganoong batas. Sa Europa, may batas na silang pinapasa na nag-oobliga sa mga kumpanya na ilabas ang pinagmulan ng raw materials at patunayan na walang slave labor doon. Pero ang Estados Unidos nagpapabagal pa rin. Kasi syempre, tatamaan ang kita ng mga korporasyong Amerikano, di ba? Habang nagdedebate ang mga politiko at nagmamaang-maangan ang mga korporasyon sa Congo, araw-araw bumababa ang mga bata sa mga butas na may lason. Para lang makapag-TikTok ka at makapag-post ng stories, putanjay na, tapos ito'y isang malaking kabulshita na dine-deadma lang nating lahat. Putanjay na, itong realidad na to, hindi mo na matanggihan ang smartphone. Pero kahit papaano, pwede kang magsimulang presyorin ng mga gumagawa niyan. Sige, sulatan mo sila sa social media, hingin mo ang transparency, at i-boycott mo ang mga kumpanyang walang pakialam sa problema. Bilhin mo ang tech ng matalino, pumili ka ng mga brand na totoong nag-i-invest sa pag-recycle at etikal na pinagkukunan ng cobalt. Yung naglalabas ng independent audits ng suppliers nila, hindi lang puro paper, gago. Palawigin mo ang buhay ng mga gadget mo. Mas matagal mong gamitin ang isang telepono, mas kaunti ang demand sa bagong cobalt. Ipaayos mo ang tech mo imbes na palitan taon-taon ng bagong modelo na pareho lang naman ng features. Ano ka, tanga? Suportahan mo ang mga organisasyong lumalaban sa child labor sa Congo. Totoo silang tumutulong sa mga bata na makawala sa mga minahan. Binibigyan nila ng edukasyon at pinoprotektahan ang mga karapatan nila. Kailangan nila ng pera at atensyon, pota. At ang pinaka-importante, pag-usapan mo to. Ikalat mo ang impormasyon. Huwag mong hayaang manahimik ang mga korporasyon sa isyong to. Kasi, ang tanging paraan para magbago sila ay ang malawakang pressure ng mga consumer at isang putang inang iskandalong sisira sa reputasyon nila sa publiko. Hindi natin mababago agad ang sistema, pero bawat matalinong pagpili at bawat boses laban sa pang-aabuso ay isang hakbang. Para hindi na mamatay ang mga bata sa Congo dahil sa mga gadget natin. At marami pang nakakagulat na paksa dito sa channel, silipin mo at maluloka ka ulit.